Hello everyone, tayo po ay magpapatuloy doon sa ating language of pollution control officer. Mga sinasambit na mga maiikling acronym at ito ay ginagamit natin kasi napakahaba minsan ng mga full description ng mga acronym. Gaya sa nakalipas na ating napag-aralan yung OPMS. At ito ay ibig sabihin ay Online Permitting and Monitoring System. Minsan mag-uusap ang mga PCO, mga consultant at sasabihin nakapaggawa ka na ba ng account sa OPMS. Ang ibig sabihin niya, account sa Online Permitting and Monitoring System. So minsan napakahaba kaya ginagamit na lang natin yung mga maliliit na acronym. So ngayon ay magpapatuloy tayo sa mga acronyms na ating bibigyan ng full description at ng meaning at saan minsan nagagamit ito. So this time, tingnan natin ano ba yung NOV. Saan naman minsan maririnig ang NOV. NOV stands for Notice of Violation. So minsan pagka merong mga nag-uusap, tatanungin ka, naka-receive ka na ba ng notice of violation from DNR-EMB? So, minsan, ano ba yung NOV? So, ang NOV ay Notice of Violation. Kapag ka nagkakaroon ng inspection sa isang establishment, sa isang facility, ang DNR-EMB personnel ay minsan nagkakaroon ng mga adverse findings, mga findings tungkol sa non-compliance sa mga requirements ng DNR o ng mga requirements ng environmental laws. Usually makikita mo sa mga inspector na meron silang napiprepare na ROI or ito naman yung Report of Inspection. ROI. So sa report of inspection na piniprepare ng isang EMB personnel na nag-inspect ng establishment or facility, nakakapagbigay sila ng mga information about sa compliance and non-compliance ng kanilang binisitang establishment or facility. So kapag nagkaroon ng adverse findings during the inspection, na isinusulat ito sa ROI or Report of Inspection at minsan nakasulat sa Report of Inspection ang recommendation ng issuance ng Notice of Violation. Of course, the legal unit of DNR-EMB will determine if there will be ground for the issuance of Notice of Violation based on the actual inspection conducted by EMB personnel. So kapag narinig natin ang salitang NOV, ibig sabihin Notice of Violation at based yan sa mga report of inspection prepared by the EMB personnel at kung nagkaroon ng inspection at mayroong adverse findings. Kadalasan, pagka may notice of violation, you will be required to submit position paper 15 days from the receipt of the notice of violation, and you will also be required to attend the technical conference, of course, to explain the side of the PCO of the company with regards to alleged violation. Now, if there are violations that are not in compliance with the standard set by DNR, especially water standard, emission standard, or ambient air standard. This is sometimes elevated to Pollution Adjudication Board or PAB. At ang PAB
Here's the administrative violations or administrative cases in violating provisions of RA 9275 or Clean Water Act and RA 8749 or Clean Air Act. At kapag sufficient ang evidence, puwedeng maipasara ang isang establisyemento or facility after na ma-isyuhan ng tinatawag naman na CDO, 'yun ang ating pangatlong acronym. Ano ba yung CDO? Ito naman yung Ceased and Desist Order. Naririnig natin 'yan kadalasan sa mga usapan, napa-CDO na niya 'yan, naipasara, ibig sabihin ng Pollution Adjudication Board. Merong mga, CDO na temporary kasi merong evidence na nagko-cause ng harm ang isang establishment sa environment. So halimbawa merong, prima facie evidence contaminating source of water supply, hindi maaaring hindi ipapasara ang isang establishment. The Pollution Education Board can halt the operation hanggang sa ma-resolve yung issue, ma-correct yung, ah, non-compliance. So sa CDO, ang nagse-serve nito ay ang EMB Regional Office at kapag mayroon kang CDO kailangan mo talagang mag-comply sa requirements ng DNR through the Pollution Adjudication Board kung gusto nating, ma-lift ang CDO. So, we can apply for, ah, appeal para ma-lift po ito. Well, of course, pagka yung mga findings sa atin, non-compliances ay na-correct. Siyempre may fees na ide-determine ang PAB, kumbaga fines, damages, penalty para ma-lift siyempre ang CDO. Now, Hmm, meron pa ditong acronym na tinatawag natin na DAO or DAO. Ito naman yung mga Department Administrative Orders na. So, kadalasan Department Administrative Order, so tumutukoy ito sa DENR. So, meron tayong DENR Administrative Order. Halimbawa 2014-02 at ito ang ibig sabihin ay revised guidelines for PCO accreditation. Marami pang DAO gaya ng DAO 2005-10 or the Implementing Rules and Regulations of Clean Water Act. Meron namang DAO 2000-81 or the Implementing Rules and Regulation ng Clean Air Act. So pag narinig nyo sa mga usapan ang DAO, ang ibig sabihin nito ay Department Administrative Order at sa ating bansa, iba't ibang department, meron Department of Environment and Natural Resources. So kapag ka narinig natin yung Department Administrative Order, we can check anong department ito. So in this case, the DNR Administrative Order 2014-02. So referring to DNR as to the department. Meron naman tayo maririnig yung MC and this stands for Memorandum Circular. So halimbawa ang EMB ay nag-i-issue ng Memorandum Circular para sa isang clarification. Halimbawa, EMB Memorandum Circular 2020-28 at ito yung Memorandum Circular ng EMB clarifying the renewal of accreditation of Pollution Control Officer. So pag narinig nyo ang salitang MC ay Memorandum Circular. Meron din tayong IRR na ang ibig sabihin ay Implementing Rules and Regulations
At sa ating mga batas sa ating bansa na a-approve naman 'yan, signed into law by the President of the Republic of the Philippines at para ito ma-execute, meron tayo dapat na implementing rules and regulation na pina-publish sa Official Gazette of General Circulation. So, kapag may IRR na, it's already clear kung papaano ang rules and regulations. Halimbawa, ang DAO 2005-10, ito ang IRR of Clean Water Act. So, meron tayong rules and regulations na malinaw in the implementation of the Clean Water Act. So, kapag narinig nyo ang IRR, ibig sabihin, implementing rules and regulation. So ano yung mga napag-usapan natin na mga acronyms? NOV, Notice of Violation. ROI, Report of Inspection. CDO, Cease and Desist Order. DAO, Department Administrative Order. MC, Memorandum Circular. And IRR, Implementing Rules and Regulations. So I hope may natutunan kayo na bago patungkol sa the language of pollution control officer. If you want to know more about the language of PCOs, meron tayong mga susunod na mga acronyms na bibigyan pa ng buhay. Please subscribe to this channel. Please share this video. Please like this video. And you are also encouraged to ask question below. Thank you very much and God bless us all.